So, kahapon po, alas 12 ng tanghali ay meron pong post etong si MG, si Makagago at, eto nga pong kanyang post na ito ay patungkol po dito sa patungkol po dito sa mga posibleng, paparating na delubyo sa buhay ni Kulaong. 'Yan po yung, na ano natin, na uulinigan na nabasa natin dito kay, Makagago. At sabi nga po, eto. Hmm. Eto po yung, post ni Makagago, basahin ko na lang po sa inyo. Akala ata ni Norman tataasan ng kahit isang balahibo ang abogado ko sa kanya. You just made this worse for you. Dati personal lang, ngayon personal na. Norman Mangusin, makakaabot to sa'yo, alam ko. Magsimula ka ng manginig. May paparating ng delubyong mga papel sa'yo. At doon sa comment section, sinundan pa niya ito ng hindi to matatapos. Hindi ako katulad ng mga dating nagkaso sa'yo na nagsihulasan nung mawala na ang hype. Dito walang ganon. Habang tumatagal, lalong lumalalim. Makikita mo yan, Norman. Ah, Kaya kaya ano po 'yan, mga kumbaga hindi po talaga ano, hindi po talaga yung hindi talaga matitigil ang problema ni Kulaong. Napakarami talagang magiging problema. Etong mga problema na dala-dala ni Kulaong, napakarami at maraming-marami po ang darating na ano, na problema. Yun na nga yun. Kawawa ano. Pero ala yun ang nararapat kay Kulaong eh. 'Di ba? Hindi naman natin ginusto 'yan eh. Siya naman ang gumusto niyan, 'di ba? Hmm. Siya naman ang humiling niyan, 'di ba? Siya naman humiling niyan kay MG. Makagago! Galingan mo, 'di ba? Siya naman ang humiling niyan. O di binibigay lang ni ano ni Makagago yung hinihiling ni Kulaong. So be it, 'di ba? Tanggapin mo, 'wag kang ano, 'wag kang balat sibuyas na talaga kasi katulad niyan, isang linggo nang hindi nagla-live si Kulaong. Lagpas isang linggo na. 8 days na po na hindi nagla-live si Kulaong. Baka kasi baka may nagsabi sa kanya, kada live mo may nasasabi kang mali, dagdag kaso na naman sa'yo. Baka nakikinig na ngayon si Kulaong sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi kung hindi po talaga makikinig si Kulaong sa mga taong nakapaligid sa kanya, ay pwede talaga siyang mapahamak talaga. Ah, meron talagang pitik eh. Pitik, alam niyo yung pitik, kapag ikaw sumusobra na, pipitikin ka eh. Ngayon etong si Makagago ang naging tagapagpahatid ng pitik kay Norman. Kasi nung panahon po ng pandemya, ang naghatid ng pitik kay Kulaong ay si Chief Vic Lorenzo. Bakit? Kasi siya yung naatasan noon na humuli kay Kulaong kasi Cybercrime Division lamang po ang ahensya ng NBI noon na may pasok. May pasok kasi cybercrime sila eh. Kahit na pandemya, sila lang yung merong talagang pasok noon. Walang iba.
sila lang talaga. Kaya sila po ang naatasan na maghain ng warrant of arrest noon kay Kulaong. Actually, galit na galit din talaga si Kulaong diyan kay Chief Vic Lorenzo kasi nga po napakalaki po ng perwisyong dulot ng pagkakahuli ni Kulaong. Ah, Talagang siya yung pagkakahuli sa kanya bagsak talaga yung kanyang buhay Kaya malaking perwisyo ang dala ni Chief Vic Lorenzo. Ngayon, ang nangyayari ito pong si Makagago naman ang naghahatid ng pitik kay Kulaong. Dapat lang talagang pitikin. Bakit? Sumusobra na Mm. Tumatarantado na yan ba hindi pa ba dapat yan anuhin? Ah, Hindi pa ba yan dapat na kastiguhin, di ba? Kaya po, etong delubyong papel na ito na paparating kay Kulaong, ako'y naniniwala na talagang napakalaking delubyo nito dahil nga po, eto na yung mga warrant of arrest sa mga kaso na isinampa ni Makagago ng kanyang biyanan at yung na-refile na kaso ni Ma'am Joanna, asawa ni Makagago kay Kulaong. 'Di ba ni-refile nila dahil nga po nabasura yung kaso na kumbaga na-dismiss. Pwede palang i-refile yun kasi nga ang naging kulang ay yung authentication ng mga ebidensya. Ngayon, authenticated na yung mga ebidensya. Authenticated na yung mga video ni Kulaong ng pambabalahura sa asawa ni Makagago. So, delubyo talaga to. Actually, eto na yung mga tinatawag na last few days ni Kulaong na makakapagsaya pa siya sa buhay niya. Hindi na lang siguro pinapakita pero baka kain na ng kain to ng masasarap. Baka contact na to ng contact ng mga walker. Baka ito ay talagang inuubos na ang mga kaperahan ng mga kanyang mga kausap. Sa sa mga kausap niya ay mga OFW na nahihingan, mga nagbibigay pa rin ng pera, siguro talagang masidhing-masidhi na ang kanyang panghihingi, ang kanyang panghaharbat. Kasi nga po, paparating na talaga yung talaga yung araw ng pitik ni Kulaong. Yung pitik na nangyari katulad noong hinuli siya habang kumakain ng salad, yan po ay padating na talaga. Bubulagain na lang tayo ng ewan natin kung CIDG ulit ang dadampot. Bubulagain na lang tayo ng CIDG o ng PNP na bigla na lang hinuhuli si Kulaong. Paparating na yan. Andyan na po talaga. Kasi nga po, yun yung realidad ng natin dito. Pagsubaybay natin sa paghahanap ng hustisya dito sa mga ginawa ni Kulaong. Yan talaga meron po talagang hangganan, di ba? Yung mga katarantaduhan na yan. So, mabagal lang po talaga ang hustisya. Pero meron. At yun nga po yung paparating na. Yung si Kulaong ay habulin ng hustisya sa mga pangtatarantado niya sa mga tao, lalong-lalo na sa mag-asawang Makagago at sa pamilya nito. 'Di ba? Kaya anuhin na lang natin. At tayo, andito lang naman tayo at naghihintay lang naman talaga tayo. Kung tayo nga naiinip, alam ko naman sila MG mas naiinip 'yan. Pero anuhin lang natin, pagtiisan lang natin ang panonood ng mga katarantaduhan ni Kulaong, ng mga vlog ni MG, ng mga katarantaduhan ni Kulaong. Konting tiis na lang kasi nandyan naman na po yan.
hindi po pwedeng hindi po yan darating sa buhay ni Kulaong kasi yan po ay talagang naka-destined, destined na mangyari kay Kulaong. Okay, Raymond Espehon, ayun, ng Dasmariñas, Cavite. Oy, nako, kongresista nyo si Meow Meow Boboto nyo pa ba yan? Okay, Kuya Henry, nawala siguro ticket ni Ayumi. Ate May Noble sabi, Ate Marv, sitigil na daw siya sa pag-support kay Kulaong. Ewan ko lang baka na rin din na sa mga pagbash sa kanya. Kaya gawa ng alibay. Pwedeng ganun po. Sara Batula. Shoutout sa mga taga Nobeleta, Cavite. Ate Ayumi, Mac, wag naman sana mahawa kay Marbs. Diyos ko, wag. Kuya Juanito, idol, pakisabi kay MG, wag magtanim ng kamatis sa farm niya. Lagi niya lang makikita si Kulaong. Yung ilong mukhang kamatis. Floyd Prince Albania, maaga na Kulaong time natin, Boss Mac. Yes, opo. Everyday maaga na po ang Kulaong time. Kuya Henry, may natira pa sa mga padala sa kanya? Meron pa siguro. Floyd Prince, balik hoyo na ulit si Tito Norms. Yes, opo, malapit na po talaga. Palike po ng live natin, Thank you po. Ate Glenn, rest muna si Kulaong. Kuya Juanito, Idol Mac, bakit ikaw hindi niya kasuhan? Bakit si Bungo kakasuhan niya? Tapos may kanya-kanyang abogado pa ha? Sira na ulo ni Kulaong. Kasi ako naman po, alam naman ni Kulaong, wala naman akong ginagawa sa kanyang masama Alam naman niya na siya yung may ginawang masama sa akin. Siguro. Kaya hindi niya ako kinakasuhan. Joby Hong, first time makaabot ng live ganitong time tulog na dapat ako. Okay po, salamat Joby Hong. James Cura, I can pull the string. Malala, miss na din mukha ni Kulaong. Okay. Di ko po pa na-take meds yan. Ano yan? Silya Electrica na ba? Hindi pa, Mami Susan. Kaya siguro maraming mga kriminal talaga na malalakas ang loob katulad ni Kulaong kasi alam naman niya walang silya Electrica dito sa Pilipinas. Yes, Kuya Henry, maiitbulaga na naman siya. Maiitbulaga talaga. Ate Nimpa Landitcho, ayun, sobra naman kasi ang sama ng sinabi niya sa asawa ni MG. Sobrang binaboy ang pagkatao. Tama po Ate Nimpa Landitcho, aka Melanie. Mami Susan, waiting na, last wish. Okay, Kuya G. Oy, Kuya G, nako, malapit na. Kumikita na si Boss MG, mapapasok pa sa oblo si Kulaong. Yun nga, tama. Alam nyo, sa totoo lang nakita ko nga yung bagong upload ni MG. Nakita ko yung bagong upload niya at ito first time to na nangyari na 24 hours ago. 24 hours ago. 1 day ago, parang bumaba yung yung views Kanina nasa 100k lang to, ngayon 169k. Bumababa na yung viewership talaga kay Kulaong. Kasi nga po, ang hinihintay na lang talaga dito yung hoyo ni Kulaong. Alam nyo, lalakas ulit to kapag si Kulaong nahoyo. Ang lakas ulit nito. Sigurado yan. Napakalakas po ulit ng Kulaong views ni MG kapag po na ipakulong na naman tong si Kulaong. Sa akin, walang aasahan kasi hindi ako consistent nitong mga nakarang araw. Nag-birthday si Piola. May 2 yata yun. Hindi ako nakapag-upload. Maghapon, patay ka ako. Sirang-sira ang algorithm natin. Algorithm kasi nagbabase si si YT. Kaya wala tayong views ngayon. Kung mapansin ninyo, may mga upload ako hindi dumarating sa inyo kasi nga po nasira ang ating algorithm. Kasi dito sa YouTube consistency talaga ang bossing hindi tayo naging consistent nitong mga nakaraang May 1, May 2, May 3 tayo nakapag-live pero hindi pa rin yata ako nakapag-upload. May 4 ako nag-upload, 2 lang. Kanina, ilan lang yung upload ko.
Kukuha na naman tayo ng algorithm kaya po talagang sirang-sira. Lalo pa ngayon na iba time slot ng ano, ng kulaong time, yan na naman, kukuha na naman tayo ng algorithm. Ganun po ang YouTube. Kaya may nagtanong kasi sa akin, bakit daw hindi dumarating sa kanya yung upload ko? Nag-PM ako, nag-PM sa akin, sabi, Mac, tanong ko lang, ba't hindi ka nag-upload? Sabi ko, nag-upload po ako. Hindi lang po dumadaan sa inyo kasi po nasira yung algo. Tapos sabi ko, check nyo po yung channel ko, hanapin nyo na lang po, makikita nyo po doon may mga upload ako. Nang check niya naman, nakita niya naman may upload ako. Hindi nga daw niya nakikita, hindi dumadaan sa kanya, sa newsfeed. Kasi nga po, algorithm ang ating pinagbabasehan talaga dito. Wala tayo ngayon nun. Okay, Ate Cynthia, hello po. Ate Glenn, baka naman nasa loob na, wala pa. Ate Cynthia, makukulong ba ulit si Kulaong? Opo. Ate Erlinda, may saltik din si Kulangot kasi nagsasalita, hindi mo na iniisip kung tama o mali ang pinagsasasabi. Ay, ano po, wala po yan siyang ganyan. Dati na pong ganyan. Yung nakikita niyo pong ngayon na Kulaong, yan din yung Kulaong noong panahon ng pandemya. Ganyan-ganyan. Hindi po nagbago si Kulaong. Kaya po, yung mga pinagsasabi noon ni Kulaong, yun din yung mga nagpahamak sa kanya. It's me, Zed, para po sa inyo, totoo po ba yung kumakalat na pic ni Kulaong na sumusubo siya ng hindi po totoo yun siguro. Baka AI lang. Just walk, ayan. O nga, Boss Mac, di ka lumalabas sa homepage ko. Si Sir Bungulam palagi. Ayun. Okay, Ate Cynthia, di pala pwede walang upload pag sa YouTube. Opo, napaka-sensitive ni YouTube. Napaka-matampuhin. Kapag hindi ka lang nag-upload maghapon, wala na. Nung May 2, wala. Talagang hindi po ako napakinabangan kasi ano ako nun, nalasing ako nung May 1, May 2, di ako makagulapay nung umaga, tanghali naman, umalis kami. Ngayon, kaya nasira po ang algo natin. Nauuna ang yabang ni Kulaong, tama po, Mami Susan. Ikaw naman, kilalang kilala mo naman na yan eh. Kilalang kilala mo naman na yung anak mo na yan eh. Lagi namang ganon si Kulaong, una lagi yabang, tapos paawa. Yabang now, paawa later. Ganon lagi nangyayari. Nagdidiwang na po, Boss Mac, Ate Glenn. Ayan, Kuya Henry, may live naman tayo May 1 at May 2, Boss Mac. Yun nga, live. Upload, wala. Nung May 2, wala akong upload. Kaya po, pagdating ng May 3, nga. May 4, nga. Ngayon, May 5 na, nga pa rin. Mga ano pa yan, mga siguro baka isang buwan. Ganon kasi, ang importante lang, kagandahan lang dito, alam natin yung kung paano babalik. Kasi ilang beses na nangyari sa akin to. Kaya sisipagan na lang ulit natin. Babawi tayo ngayon. Kahit na umalis tayo, ano tayo, babawi tayo. Kahit na may mga nilalakad tayo, mag-a-upload pa rin tayo. Meron, no, ano yun kahit replay, counted talaga yun as live. Yun. So, ayun na, yung paparating na delubyo sa buhay ni Kulaong, sana nga talaga ay dumating ng maaga para talagang masaya ang lahat, di ba? Buti na lang hindi ako nauuto niyan. Binalik kunin bahay ko. Binalak kunin bahay ko, akala nauuto ako. Ate Agnes, ayan, sobrang asbag ni Norms. Pag wala na naman, paawa effect. Pero pag okay na uli, nag-aangas na naman. Ewan lang natin kung makapag-angas yan pag nakalaya si Susan Yance. Kapag nakalaya si Susan Yance, naku po, yari yan. Kasi inangasan yan si Susan Yance. Sabi ni Ate Ira at sabi rin nung isa nating nakachat, baka nga daw po makalaya na si Susan Yance.
at may piyansa pa naman talaga yung kanyang mga kaso, mababa lang ang mga penalty, hindi katulad kay Kulaong na talagang mga matitindi po ang mga kaso. At Nimpa, nakuha niya pa magsugal sa dami ng problema ngayon. Ayun na lang po kasi yung takas ni Kulaong. Yun yung pagpag niya. Yun ang takas niya, yun na lang yung pagpag niya. Kasi wala na talagang ibang buhay si Kulaong eh. Hearing, live, scam, tapos sugal. Ganun na lang. Yung scam yung pagchat-chat niya sa mga naniniwala pa sa kanya, panghihingi. Doon na lang umiikot ang buhay ni Kulaong eh. Okay, Ate Glenn Magramo, always watching. Salamat po. Ate May Noble, nakapagpiyansa na po si Yanse. Di okay, di ba? Makalaya na si Susan Yanse. Kaya yun nga yung nasabi natin na baka etong si Kulaong kapag nakulong, magtagal talaga sa kulungan. Kasi si Susan Yance nga, kakita natin, mabababa lang ang mga penalty sa kanya. Okay, Mami Susan, biro mo, ignorante pala sa mga mamahalin, pagkain, higanteng hipon, pagdadalawin. Ate Benilda Craig, Mac meaning makakalbo na naman si Kulaong. Yes po. Hindi pa naman bagay sa kanya ang kalbo dahil may mga abs, kanto ang peslak niya. Charot. Ate Benilda Craig, makakalbot talaga. Bakit? Wala nang Alfa Romeo na sasalo sa kanya doon sa BJMP. Kaya lang naman hindi yan nakalbo noong panahon ng pandemya kasi bukod sa nagbigay ng lechon si Kuya Alpha sa BJMP para nga hindi ma-welcome si Kulaong, nakasuporta pa din noon si Nay Mary Ann. Kahit papaano, may mga contact din si Nay Mary Ann ng yung mga nasa gobyerno ni Digong noon. Kaya po hindi pa po yan talaga nakalbo noon. Pero 'di ba, nito pong huling kulong niya, nakita natin na talagang kinalbo siya. Kinalbo talaga, bakit? Wala nang sumalo sa kanya. Ngayon nako mananatiling kalbo 'yan. Bakit? Aba ilang ilang kaso po yung paparating talaga sa kanya. Napakaraming warrant of arrest, napakaraming counts ng mga kaso. So, yun ngang tansya nung isang kausap natin, isang 200,000. Pag nakalaya, another 300,000. Kapag nakalaya, merong 1,000,000. Kapag nakalaya, merong parang nasa 3 million something. Paano pa makakalaya yan? Buti sana kung katulad yan ni Bantag na na merong mga contact na mga matitikas din na mga kaklase. Si Kulaong wala namang kaklase yan, di naman nag-aral yan eh. Fake sister sa Japan, doon ko nalaman fake. Si MCM. Oo, Ate Cynthia, kaya nga siguro donut na ng donut din ngayon sa mga walker kasi siya yung madodonut doon pag nahoyo. Ang dami pa namang nakaabang na mga may sa kanya, may grudge kasi nga katulad nun yung mga akro, alam naman natin kung ano nangyari kay Consel Igme. At alam din naman natin kung ano nangyayari doon sa kanyang mga pinagbabalahura ng mga grupo yung Alex Boncayaw Brigade, 'di ba? Mga sabi niya papalitan daw yung pangalan, gagawing Francis Leo Marcos Brigade na daw. Nako. Ay nako, talagang delubyo talaga yung paparating na ito sa buhay ni Kulaong. Nung nagkukwentuhan kami nung kausap ko, sabi nga sa akin, makaya pa kaya ni Kulaong tong paparating na to sa kanya? Baka daw mamaya maghanap na ng tali. Kasi sa dami po talaga, hindi po talaga makakaahon. Sa dami ng paparating at mga matitindi po talaga. Kaya nga 'di ba ang post nga ni MG, delubyong papel. Kasi daig pa nito ang
ipo-ipo na napakalakas po ng dating. Daig pa nito. Mabaho pag na-donut siya doon. Yun nga. Maporma ang bibig. Ate May Noble, grade 5 lang yung napag-aralan ni Kulaong, hindi pa tinapos. Pero kung makapangloko, wagas. How much more kung nakapagtapos yan at may titulo, siguro mas nakakatakot. Actually, madami pong nagsasabi, matalino daw si Kulaong talaga noon. Matalino po talaga. At may mga matatanda po doon sa Bulacan na natutuwa kay Kulaong kasi nga po, brainy daw talaga si Kulaong noon. At natutuwa sila kasi pag yan nakita daw na pagtapos ng maglinis ng mga jeep, tapos ng crudo boys, may dala-dala daw yan minsan plastic, paper bag, mga makakapal na libro. Makakapal na libro At ang kanyang mga binabasa ay mga libro patungkol sa buhay ng mga Marcos. Talagang daw, una, magugulat daw sila, crudo boys, pero pagkatapos mag-crudo boys, talagang may daladalang mga libro at puro tungkol sa buhay ng mga Marcos. Kaya na naging kabisado niya yung yung buhay ng mga Marcos kasi nga po, matagal niya tong pinag-aralan. Marami siyang nabasang libro about buhay ni Imelda, ni Ferdinand Marcos Sr. At sa buong Marcos family. Kaya po, yan talaga matalino. Kasi hindi naman po rin makakapangloko ng ganyan niya kung hindi po matalino . Yes, Alele. Oo, talagang obsessed siya sa Marcos. Kuya Henry, kaya pala nag-ala Marcos siya. Tama po. Ate Benilda Craig, malay natin mag-alay ng isang kalabaw si Pastor diyan para hindi siya makalbo. Nako kahit mag-alay siya ng isang kalabaw doon, sa dami ng kaso no, malabo. Malabo. Saka hindi bibigay ni Pastor Jam yung kalabaw niya. Yan ang mahirap, pinaaway mo yung kapatid mo. 'Di ba? Kapag kasi inaaway mo yung kapatid mo, katulad niyan, si Pastor Jam kahit papaano pwedeng makatulong sa kanya. Kaya lang, inaway niya Pinagbantaan niya na papagurgur Matalino sa kalokohan. Doon napunta yung katalinuhan, Ate Cynthia. Doon napunta. Kahit nainis ako kay Kulaong, hindi ko siya nilalait na di siya nakapagtapos. Sinayang lang niya ang talino na binigay ng Diyos. Makapangloko lang at makalamang sa kapwa. Tama po. Ate Michelle, hello po sa iyo Good morning na dyan